Kasi wala akong ma-search na na-encounter si Jesus or yung Okay, ama. tigta 3 minuto. Absent nga ba si Tomas sa 1:20:28? Sige, tigti 3 minutes para maganda. Okay, go. Umalis naman si Barber. Kaya dyan, ikaw mauna. Okay, maayong gabi dahil sa tuwang tanan. Inapaunta na kita sa maayong kahintang karong gabi una o kapayapaan ang sumaati. So, yung paksa dun sa 28, wala doon yung absent, nasa 25. Sabi doon, wala si Tomas. Doon sa 25. So, kaya sinabi, absent. Absent. Absent siya ba? 25. Absent siya doon. So, wala si Tomas sa 25. Kaya hindi niya na-pick up yung pinapasabi. So, yan lang muna. Salamat. Next na, lipat na. Absent daw kasi wala. Si Kuya Malak kaya. Palagay ko, same lang sila ng opinion ni ano eh. Pero tingnan natin yung paliwanag ni Kuya Malak. Sa talatang 28, di ba? Ay maliwanag doon sinabi ni Tomas. Sumagot si Tomas sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, yun din ang naging pananampalataya ng marami na yun nga, Diyos si Kristo. Kasi nga, sinabi ni Tomas, walang pagtutuwid daw. Una-una, sa 28, dalawang tanong yan. Sa 28 ba, itinuturo ni Tomas na dapat kilalaning tunay na Diyos si Kristo? Di ba? Pangalawang tanong, sa 28 ba, itinuturo ni Kristo na siya ang dapat kilalaning Diyos na tunay? Di ba? Bakit ganun ang naging konklusyon ng iba na dyan sa talatang 28, si Kristo ay Diyos? Kanilang konklusyon yon, di ba? Kasi sa 29, babasahin ko, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Pangalawang tanong, ang Diyos ba nakikita? Di ba? Si Kristo nakita eh. Ang totoo, may pagtutuwid na dyan bago pa ang talatang iyan. Di ba? May pagtutuwid na. Kasi nga, doon pa lang sa Lucas, itinuro na ni Kristo ang pagkakaiba niya sa Panginoong Diyos. Di ba? Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Di ba? Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita. Doon pa lang itinuro na talaga. Kung babasahin natin, bakit nabanggit ni Tomas ang ganong pananalita? Sa talatang 24, 20, ang talatang 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating sa Jesus. Tama, wala. Diba? Pag sinabing wala, kung sa paaralan pa, pag wala ka doon, absent ka nga. Absent, tamang termino ginamit, absent. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, maliban aking makita, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Diba? Yun lang po, yun lang. Ayun, salamat. Shoutout ko lang si Contemporary yan. Naririnig ko na yan dati pa sa TikTok. Parang 3 years ago. Ikaw pa rin ba yan, yung Contemporary na yun?
Next na natin ay si Kuya Wilbert. Ay, sige. Sige po. Kung ang paksa atan nga ba si Tomas sa 1:20:28? Actually, na-highlight lang yung salitang absent eh. Na para bagang paniwala ng iba, absent na may parang nagtuturo si Kristo at absent. Actually, hindi ganun ang konteksto. Ang 25, sa 24, ngunit si Tomas sa 12 na tinatawag na Didimo ay wala sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang nila kasama nung nagpakita si Jesus nung una sa kanila. Tapos pagkaraan ng 8 araw, nagpakita ulit at nakita na ni Tomas. Kaya ano nakita ni Tomas, hindi sabi ng iba nagulat kasi alam mo, sa mga INC kasi, pag binasa nila ang Bible, meron ng idea, may preconceived idea na tao si Kristo. Kaya pag binasa nila yan, hanapan nila ng lusot. Hanapan nila ng parang explanation na akma dun sa preconceived na yung parang meron ng idea. Ganun. Kaya hanapan nila absent, may mga pumunta sa ibang talata, ganyan-ganyan. Pero ang talagang konteksto niyan, si Thomas tinawag na hindi siya nagulat kasi dalawang sentence yan. Kung nagulat siya, sasabihin niya, ay parang sinasabi niya kasi nagulat, parang Diyos ko, ganun. Hindi ganun. Hindi sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ay bakit yung Panginoon? Hindi nyo ginagamit na konteksto na mali yung Panginoon. Sinabing dalawa, Panginoon ko at Diyos ko. At hindi siya kinorek ni Jesus sa 1. Sa 1, alam mo, yung bawat book na yan, kumpleto na yan. Separate book yan. Nag-combine lang sa Bible. Pero yung John, isang book na yan, can stand alone. Pag binasa mo yan ng tuloy-tuloy, ang konteksto niyan, hindi sinaway ni Jesus yan. At sinabi pa sa 29, sapagkat ako yung nakita mo ay sumampalataya ka. Sumampalataya si Tomas na sa sinabi ni Tomas, in the context na yung sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko, sa mga sinasabi niya. Ayun po, ayun yung masasabi kasi. Ayun na po, wave na yung Okay. Salamat sa'yo, Bro Wilbert. So, next natin si Kuya Contempt. Maraming salamat sa host natin na talaga namang binigyan ng pagkakataon. Yung mga nagsasabi na hindi daw nagulat si Tomas, guni-guni lang nila yon. Bakit? Merong talatang nagsasabi Ayan o. Aliwanag dito sa sinasabi dito, John 20:28, pasensya na sa screen ng cellphone ko, nabasa kasi yan Ayan o. My Lord and my God, Thomas exclaim. Sa madaling sabi, talagang si Thomas ng panahong yan, bunga ng kanyang pagkakagulat, siya ay nagkamali ng pagkakasabi sa atin pong Panginoong Hesukristo. At yung panahong yan, tulad nga ng sinabi ng mga kasama, si Thomas ng panahong yan ay hindi naman nasa kalagayang nagtuturo Maliwanag ang turo ng ating Panginoong Hesukristo na ang Ama ang tunay na Diyos. Andali, may nahanap lang akong talata. Meron ba talagang patunay na si Tomas ng panahong yan ay absent? Meron. Haliwanag din sa talata na ito, the inclusive New Testament. Ayan. Sabi dyan sa the inclusive New Testament, it happened that one of the 12 Thomas nicknamed, was, hindi ba absent yan? Nasalin the inclusive New Testament. Ang sabi dyan, was absent when Jesus came. Kaya maliwanag na kung mawala si Tomas nung pagkakataong yun, sabi niya nga malibang makita ko yung kanyang mga butas sa kanyang mga kamay, di ako sasampalataya. Yung panahong yan, hindi naman sumasampalataya si Tomas
kanino tayo makikinig? Di ba? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, di ba? Ang tunay na Diyos ay wala ba kundi ang Ama. Kanino tayo maniniwala? Kay Tomas o kay Jesus? Andun lang yun di ba? Kung kayo ay mas maniniwala kay Tomas, di bahala kayo dun sa hindi sumasampalataya. Pero kami, sa panig ng mga iglesia ni Kristo, maniniwala kami kay Kristo. Na ang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Thank you. Okay, ikaw na, Kuya E.T. Universa. Salamat, gwapo-gwapo na host. Maraming salamat. Unang-una, mahirap kasi paniwalaan yung aral na yun ng INC, no, na absent si Tomas. Kasi pagdating dyan sa 28, malinaw naman yung sinabi dyan ni Tomas. At hindi yan nagulat, pambihira, no? Interpretation lang nila yan na nagulat daw ika si Tomas. Kung nagulat si Tomas, hindi dapat, kung nagkamali man, sabi niya, mali daw si Tomas kanina. Kung nagkamali man si Tomas dyan, dapat kinurek siya dyan ng Panginoong Hesukristo. Ang problema, inaffirm pa nga ng Panginoong Hesukristo sa verse 29. No? At hindi mo pa pwede yan na yung talata na yan ay dadalhin mo doon sa Lucas 24. No, dahil ang mindset doon ng mga apostol ay multo. No? Lalabas ang Ama ay multo pag ganyan ang ating paggamit ng Bible. So hindi po siya related, no, doon sa Lucas 24. No, itong ating paksa ngayon. Kaya maliwanag po na Diyos talaga ang Panginoong Hesukristo. Yun po ay blasphemy po yan para sa mga Hudyo, no? Nasasabihin ninyo na siya ay nagulat lamang. Ano po? Hindi po yun totoo na nagulat, mga kapatid. Wala pong katuruan ng gano'n ng unang mga Kristiyano na nagulat si Tomas. Hindi po gano'n ang interpretation dyan. Maliwanag po na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, no? Hindi man po siya ang magpapakilala para sa kanyang sarili. Ang magpapakilala po sa kanya ay ang kanyang Ama bilang Diyos. Malinaw po 'yon, no, sa John chapter 12, no, verse 40 o 41. Hindi ako nagkakamali. Malinaw po ang sinabi diyan, no, ni Apostol Juan. Kung babasahin natin 'yan sa Magandang Balita Biblia, sinasabi diyan na nakita daw ika ni Isayas, no, si Jesus, no, yung kaluwalhatian ni Jesus. Maliwanag yan. Si Isayas hindi magkakamali. Lalo na si Juan, hindi rin yan magkakamali sapagkat sila po ay mga pinili po. No? Pinili sila para maging apostol. Kaya malinaw po ang sinabi ni Juan. Nakita ni Isayas si Jesus, yung kaluwalhatian ni Jesus. No? Yun po ang sinasabi niya. Nasa John chapter 12 po yan. Maraming salamat. Ayun, shoutout sa ating 26,000 viewers. So, next na magsasalita naman ay si Pa Sugo. Walang mali sa Juan 20:28. Unang-una po, sa Juan 20:25, talagang sinabi ni Tomas doon na kung hindi niya makikita, hindi siya maniniwala. So, nung nakita niya, di syempre, naniwala na siya. Ibig sabihin na totoo. May patotoo na siya ay Diyos. Saka hindi po siya nag-aalinlangang sabihin yung ganong mga bagay. At saka hindi po tama po yung mga ibang na hindi siya kinorek ng Diyos dahil sa mga panahon na yun, mahirap magsalita ng magsasabi ka ng ikaw ay Diyos at may kaparusahan na babatuhin ka hanggang mamatay. Kaya walang pagtanggi. Kaya kung sinasabi naman na lang si Jesus ay tao, wala namang tutol. Tao talaga siya. Tao talaga siyang salaman. Tao, namamatay, nagugutom, sabi nga nila. Pero ang sabi sa unang 2:5,
na siya'y talagang tagapamagitan bilang tao, tagapamagitan sa Ama, ipakilala niya ang Ama sa pamamagitan ng katawang tao. Kaya siya sinugo ng Ama para iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng laman. Sa John 3:16 malinaw doon. Siya ang buhay na walang hanggan. Sino ba ang buhay na walang hanggan? Ang anak. Bilang siya'y nagpakababa, sabihin na ba't nagpakababa? Kung Diyos, sabi, tao siya. Hindi niya pwedeng ariing sabihin niyang siya'y Diyos. Pero lahat ng patotoo sa Bible na tumutukoy ng pagka-Diyos niya ay hindi siya nagtuwid na sabihin hindi siya yung Diyos. Kasi ang Panginoong Jesus bilang katawang tao na pagka-Diyos ay hindi siya sinungaling. Siya'y matuwid, banal, walang kasinungalingan. Kaya kung namumusong siya, hindi niya sabihin yung ako at Amay isa, hindi na maibig sabihin na ano yun, lahat ng gampanin ng pagiging banal, ginawa niya. Kaya malinaw po doon, walang mali doon sa ano. Kaya nung nakita ni Tomas yun na sinabing maniniwala ako pag nailusot ko ang daliri ko sa kanyang kamay at sa tagiliran, hindi siya nagulat. Bagkus na patunayan niya na totoo. Dahil nga sabi ng Panginoon, matagal na silang nagsasama. Hindi pa siya lubos na nakikilala. Di ibig sabihin po nun, yung parang ko halimbawa, ito si is to believe nga. Ganyan ang tao eh. Ito si is to believe. Saka pa lang siya kasi wala nga siya ron. Pero hindi siya absent. Di ibig sabihin absent sa 12 disipulo niya. Ibig sabihin, ala siya nung nagpakita na si Jesus, wala siya noon. Kaya nung sinabi niyang maniniwala siya pag nailusot niya yung daliri niya sa kamay at sa tagiliran. So nung nailsuot, totoo yung sinabi niya, maniniwala ako. Next naman natin si Bong Navarro. Ayan. Okay. Nais ko lang magkomento tungkol doon sa talatang ibinigay ni Contemporary na My Lord and my God, Thomas exclaimed. Ang masasabi ko po doon ay isa lang po yung translation. Ngayon, yung Thomas exclaim, yung salitang exclaim po doon, hindi po natin yun matatagpuan sa orihinal na Grego. Sapagkat, kaya nga ho, sa ang original na Grego kasi doon is apikriti epen auto. Ibig sabihin, Thomas answered and said to him. Yun po ang nakalagay po doon. At saka 90% po ng major English translation ay hindi po gumagamit ng exclaim. Ginamit niyo po yan kasi pabor po sa inyo. Gaya po ng paggamit ninyo sa lamsa. Gawa 20:28. Sa ibang salin, nag-iisa lang po yung lamsa eh. So ginamit niyo po yan dahil papabor po sa inyo. Yun din po yung My Lord and my God, Thomas explained. At ano po ang sabi ng mga Bible scholar tungkol po doon sa My Lord and my God na pagpahayag ni Thomas? Sabi po ni Leon Morris, sinabi ni Thomas ang pahayag na ito sa pinakamataas na Christological confession. Pahayag po yan ng isang scholar. Hindi po nagsasabi ang scholar na yan na hindi naniniwala si Tomas na hindi Diyos si Kristo o nagulat man si Tomas. Sabi naman ni Reynold A. Brown na ang grammar at ang context, ang idea ng surprise exclamation, walang matibay na grammatical na basihan sa Grego. Yung surprise exclamation.
Yun po. Walang matibay na grammatical na basihan po yun. It's just translation. Okay, maraming salamat po. Yun, salamat Kuya Bong. So next naman ay si nagpapaiyak ng bata. Yes, yes. Ano kuya? Kuya, nag-absent nga ba si Tomas? So wala, lipat muna tayo sa kay user. Ano kaya masasabi ni user? User, absent nga ba si Tomas sa 1-20-28 ayon kay Kadyo Ventilasyon na INC Debaters? Yes, wala po talaga siya nung unang pagpapakita ng Panginoon sa mga disipulo. Kaya nga nung kinuwento sa kanya, di siya naniwala. At nasabi niya na maliban na maipasok niya sa butas ng kamay ni Tomas yung daliri niya, saka siya maniniwala. At syempre, totoong nagulat siya mga kapatid. Gamitan nyo naman ng common sense. Kahit sino naman, yung inaakala mong patay, tapos makikita mong nabuhay, magugulat ka talaga. Hindi naman manhid si Tomas na walang pakiramdam para hindi magulat. Tsaka dun sa talata, may exclamation point. Tapos yung sinabi niya na, my Lord and my God, parte yun ng pagkagulat niya. Yes, nasabi niya yun. At nasabi niya yun sa kaibuturan ng kanyang puso. At anong sagot ng Panginoong Hesus? Sabi niya, nananampalataya ka na ba, Tomas, dahil nakita mo ako? O di niya sinaway yung sinabi ni Tomas. Tapos sabi ni Jesus Christ, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit nananampalataya. Pagbigyan nyo ng yung sinasabi niya doon na pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya ba yung tinutukoy ni Jesus Christ doon? Tumutuko yung pananampalataya na yon sa pagkakilala ni Tomas. Sapagkat ang kausap doon ni Jesus Christ, si Tomas. At yung pagkasabi ni Tomas na my Lord and my God, di niya sinaway. Kundi sinabi niya pa na yung mga taong hindi nakakita sa kanya ay mapalad kaysa kay Tomas. Sapagkat si Tomas nakita ang Panginoon at nasabi niya yung my Lord and my God, kaya siya nanampalataya. Di siya kinurek ni God, kundi inaffirm niya. At mas tinanggap niya ito sa pamamagitan ng sinabi niya na mapalad ang mga nanampalataya kahit hindi nakita siya. Tumutuko yun doon sa sinabi ni Tomas na my Lord and my God. Hindi yun tumutukoy sa pagkatao niya, na tao lang siya. Dapat sinaway niya si mali yan, Tomas. Hindi ako Diyos, may isang tunay tayong Diyos. Hindi naman ganun yung sinabi niya kundi pinaburan niya yung sinabi ni Tomas, hindi niya kinorek. Kaya yung mga nagsasabi na si Jesus Christ, tao, diyan pa lang sa talata, matibay na kung may common sense lang kayo, malalaman nyo na Diyos si Kristo. Tsaka, kung bababa ang Diyos dito, edi paano siya ipapako? Paano nyo makikita ang Diyos? Ang Diyos Espiritu. Natural, kailangan nyo magkatawan tayo. Yon, sabi ni user ay nagulat nga daw at absent nga raw. So next, Kuya, contemporary version. Yan, hindi naman pwedeng sabi-sabi, kundi Biblia ang talakayin natin. Totoo na nagkamali si Tomas sapagkat sinabi na ni Kristo na ang Ama ang Diyos nila. Ano ang katunayan? Doon din sa chapter 20 ng verse 17, ang sabi diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos
at inyong Diyos. Hindi niya sinabing, aakyat akong Diyos. Ano ang unang dapat nating isaalang-alang? Bakit ba nasabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko? Ano ba ang kalagayan ni Tomas nung binabanggit niya yung mga pangungusap na yon? 25, ang sabi dito, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking mga daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. So madaling sabi, hindi siya nagtuturo ng panahong yan. Ang pinag-uusapan dito yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ayaw maniwala ni Tomas na nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Nung nakita na ni Tomas na nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ano na nasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya sa talatang 29, ang sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. So napatunayang muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya itong tinatalakay natin ngayon dito, hindi ang pinag-uusapan dito pagka-Diyos ni Kristo, hoy. Ang pinag-uusapan dito, ang issue dito, muli nga bang nabuhay si Kristo na ayaw paniwalaan ni Tomas nung una. Pero noong kasama na si Tomas, nung nagpakitang muli ang Panginoong Hesukristo, sumampalataya siya. Bunga ng kanyang pagkakamali, nagulat siya, napipinid kasi yung pinto biglang nagpakita doon ng Panginoong Hesukristo. Ano sabi ni Tomas? Bunga ng kanyang pagkakagulat, nagkamali. Ang sabi nga interjection. Unite to express, kung hindi alam ng ating mga kaibigang Katoliko. Kayo din naman na nagsali ng abryol nakalagay doon dahil sa gulat at takot. Di ba? Yan, okay. Pag natapos na magsalita ang lahat, nakapagpahayag, pagandahin natin yung platform natin. Question and answer naman tayo. Sige. Ay, ipapaunawa ko pala sa inyo. Ito, may babasahin ako ha. Uunawain ninyo ng mabuti. Exodo 20 talatang 7. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Take note, ano ang pangalan? Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Levitico 24 talatang 16, ito yung kaparusahan. Ang lumampastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. So, ibig sabihin, paggagamit tayo ng pangalang Panginoon at Diyos, ay kamatayan ang parusa. Yan ang tandaan ninyo para matuto kayo sa tamang aral, no? Juan 20:28, ganito ang sinabi sa talata. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, aking Panginoon at aking Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Pinatay ba siya nung sumampalataya siya? So nakikita ninyo, kung hindi pala Diyos si Kristo at mali si Tomas dito, matagal na sana siyang pinatay, pinagbabato. Kasi hindi lang si Tomas ang andun sa time na yan. Meron pa siyang kasama na iba pang mga apostoles. So ibig sabihin, nung binanggit ni Tomas iyan, hindi siya pinatay. So therefore, makikita natin na si Tomas at yung mga apostoles ay kumikilala kay Kristo na Diyos na tunay at Panginoong tunay. So doon ninyo makikita ang tunay na aral kung babaktasin natin ang tinatawag nating Lumang Testamento. Kasi kung susunod tayo sa Lumang Testamento, makikita mo na blasphemy ang ginawa ni Tomas kung hindi tunay na Diyos si Kristo. Ngayon, tunay na Diyos si Kristo, hindi siya nag-blaspheme. Kasi may kabuluhan ang sinabi ni Tomas.
So ngayon, so nakikita ninyo, hindi siya pinatay. So ibig sabihin, totoong Diyos si Kristo. So sana may natutunan kayo, dito lang yan sa Katoliko, at magparehistro na kayo sa amin, lumipat na sa Diyos Kuday Fellowship ni Jordix. Thank you. Yon. So, next na tayo. Sino ba yung pang-12? Si Bro Wilbert. Absent nga ba si Tomas? After nito, tiglilimang tanong lang, ano? 5 question and then 3 minutes conclusion. Sige po, minsan na actually kung bibigyan natin background, si John ay isang napaka-sensible na writer ng Bible. Yung nagsulat nito si John. At masyado tayo nakapokus doon sa mga ganyan, pero hindi natin napapansin yung talagang tunay na aral bakit niya sinulat yan. Kung basahin natin ng 20:31, i-share ko lang ito. Ito talagang dapat natin bigyan ng focus. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya magkaroon kayo ng buhay na sa kanyang pangalan. At ang lesson ni Tomas ay ang lesson ni John, ang kaya niya sinulat para tayo magsampalataya kay Kristo. Kaya ang sinabi ni Kristo, itong pinaka-lesson ang sinulat niya, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Diyan ko nakuha ko yan yung sinulat ni Juan. Kaya niya sinulat yan para tayo, kahit hindi natin nakita si Kristo, kung sumampalataya tayo, mapalad tayo. Ganun ang pinaka-lesson dyan. Kung babalik tayo sa paksa, pinalaki lang talaga niyang INC, lalo na sa debate na ni Joe Ventilacion na absent nga ba si Tomas? Parang absent sa school, absent sa ano. Pero ang totoo, ibig sabihin sa 24, wala lang, hindi lang kasama. Ibig sabihin sa English nga yan, 24, 20, ano ba yun? So, John 20, hindi ko wala. Basta yung hindi lang nila kasama, yung nagpakita, magkakasama sila Natatakot sila sa mga, basahin nyo lang ng umpisa. Natatakot lang sila sa mga Hudyo dahil yung mga Hudyo, yun siguro yung mga sumisigaw na, yung mga galit kay Kristo yun. Yun yung sumisigaw na si Kristo ay pako sa krus, imbis na si Barabas. Yun. Kaya lang talagang problema sa INC, napangatawa na nila yan Kaya nga sabi ko nga nung una, kapag bago sila magbasa ng Biblia, meron na silang idea. Ang idea nila, tao si Kristo. Kaya pag may mababasa silang ganyan, hahanapan nila ng iba-ibang, gagawa nila ng mga pasikot-sikot, gagawa nila ng kwento absent, mga kung anong-anong ganyan. Pero kung gusto mo maintindihan ng Bible, basahin mo na wala kang preconceived idea. Ayun ang masasabi ko. At alamin nyo yung mga lesson niya, doon tayo maliligtas mga kapatid. Kaya salamat. Sasabihin ko lang, yung sinasabi nila nagulat, yung exclaim, yung sabi exclaim, yung Panginoon ko at Diyos ko. Actually, sinabi yun ni Tomas. Ganito ang pagkakasabi niya pag nakita niya si Jesucristo, sumigaw siya, Panginoon ko at Diyos ko. Okay, next na, si Pasugo. Wala man lay tanda ng padamdam, pagulat, di ba may mga ganyan? Yung exclamation point o yung papatuldok, mga ganun, wala. Maggagawa ba ng pangungusap na word na nagulat? Lahat naman ng mga pinagdaanan ng mga eksperto yan, di sana nilagay nila na yung sa nagulat, merong may pa exclamation point, may mga ganun. Wala naman makikita. Sa yun, sa Juan 14:1-4 nga, pinakalma ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sabay ng aking ama ay maraming silid. Ako'y papunta upang ihanda ng lugar para sa inyo. Maghahanda siya sa langit ng mga silid. Sinong tao maghahanda sa langit ng mga silid? May pagka-Diyos siya. Kaya nga bilang katawang tao lang, talagang tao na sinabi niya, ako'y tao. Doon lang kayo naghihinto. Pero maraming talata nagpapatotoo na may pagka-Diyos siya.
Oh, kaya nga sabi ng mga naunang nagsalita, hindi nga niya pwedeng sabihin yon kasi may mga batas sila ng panahon na yon. Pag nag-aano ka na sinasabi mo ikaw yung Panginoon, abi papatayin ka sa pagbabato yon. Babatuhin ka nila. O, kaya malinaw doon. Ano ba sabi sa John 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man ang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O pwede ka bang dumiretso sa Ama? Kalinaw. Tagapamagitan nga siya bilang katawang tao. Nasaan yung hindi sa reliyon, hindi sa tao, hindi sa kakilala mo, kundi kanino? Kay Kristo. Kalinaw, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Kanino ka maniniwala? Kay Felix? Nako po, yari tayo niyan. Namatay siya sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng tao. O di ba? Kalinaw naman, yun yung totoong ebanghelyo. Ang mali ang nagtuturo ng ebanghelyo ay may kaparusahan. Hindi nyo kinikilala ebanghelyo ni Kristo. Maraming ebanghelyo, pero ang mabuting balita ay na kay Kristo. Siya ang bagong tipan, si Kristo. Kalinaw, ako ang daan. Anong sabi sa John 3:16? Oh, binigay siya ng Ama. Ang sino mang maniwala sa kanya may buhay na walang hanggan, di mapahamak. Na kanino? Na kay Kristo. Tapos kung laitin nyo yung si Kristo bilang nagkatawang tao, ganun na lang. Nako po, yari kayo niyan. Yari kayo niyan, malamang. Malamang sa malamang. Malinaw na malinaw sa talata, oh. Ako ang daan, walang makapunta sa Ama. Abay, pag-aanuhan pa kayo ng silid sa langit. Oh, si Felix ba, Yan. Siguro konti lang itong sasabihin ko. Tungkol lang din po sa pahayag ng ating kaibigan na INC. Sabi niya po kasi, ang pinanampalatayanan ni Tomas ay yung muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi yung pagka-Diyos ni Kristo. E di, sa isip-isip ko, kung gano'n naman pala, kung hindi yung pagka-Diyos ng Panginoon ang kanyang sinampalatayanan, edi dapat ang kanyang respond nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, dapat ang respond niya, ay, Panginoon, buhay po pala kayo. Ganon dapat. Kung muling pagkabuhay lang ang kanyang sinampalatayanan, buhay po pala kayo, Panginoon. Oh. Pero hindi eh. Hindi ganon ang kanyang sinabi. Panginoon ko at Diyos ko. Hindi sinabing, buhay po pala kayo. Nakakatuwa naman. Oh, ganon po yun. So, yun lamang po. Maraming po salamat. Ayan, ikaw na said. Absent nga ba si Tomas sa 2028? Nung sabihin niya, Panginoon ko at Diyos ko. Iyan, no? Basta mga demonyo talaga, magaling talagang mamilipit ng talata, palakpakan natin. Ayan. So, ngayon, pagkatapos ng pagsasalita ko na ito, bababa na ako, no? Bawal magmura, Kasi wala namang kwento yung magtatanong. Ngayon, doon sa sinabi ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko, ano bang sabi ni Kristo doon sa 29? Ano ba sabi ni Kristo doon? Sabi ba niya, Hoy Tomas, wag mo kong sinasabihan na Diyos, tao lang ako, meron bang ganon? Hindi. Ang nakasulat doon, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, hindi niya sinabi doon, sapagkat ako, nagkamali ka dahil tao lang ako, walang ganon, aber, no? Sa bagay, uulitin nga natin, palakpakin yung mga demonyo na ito dahil marunong mamilipit ng talata. Ayan. Yan ang bagay sa inyo. Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil ang sabi ng 4:4 ng 2 Korinto na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito
ang kanilang mga pag-iisip. Ayun, binulag talaga ng demonyo o ng diablon, no? Yun ang kanilang amay. Ano yung nakasulat sa 8:44 ng Juan? Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayan. Kaya yung sinasabi ni Ventilasyon na nagkamali daw si Tomas daw sa 2028, pasensya ka na viewerista, pero papalitan ko na lang siguro ng yung mga bad words ng barya, no? Ang siguro yung naniniwala kay Joe Ventilasyon siguro, eto na, no? Yung naniniwala kay Joe Ventilasyon na nagkamali daw si Tomas daw dyan sa 2028, mga 5 piso, 10 piso, 100 piso yung mga yan. Ayan. Alam mo na, viewerista, ko ano yung mga pinagsasabi ko, yung mga bad words yun, mga GAGO yun. Ayan. Pasensya na, masakit talaga ang katotohanan, pero ganun din naman, hindi talaga natin kayang pilipitin na talagang Diyos talaga si Kristo, mga kaibigan. Huwag nyo nag-ipilit, tapos yung sinabi nyo doon kanina sa talatang 20:17 umano ng Juan na aakyat ako sa aking Diyos. Siyempre, nagkatawang tao nga siya doon No, nagpakumbaba, Filipos 2:5-6, hindi nyo ba naiintindihan yon, mga INC? Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil incomplete naman, no? So, yun talaga. So, wala na tayong magagawa doon dahil kahit anong gawin ninyo, maliwanag na nakasulat sa talata, pinipilipit pa rin ng mga demonyo na ito, no? Mga anak ni Satanas na ito. So, yun lang siguro. Maraming salamat. Thank you. Huwag kang bababa, tatanungin ka lang ng contemporary, after the live show. Huwag kang bababa, next, pag tatapos natin live show. Ayan. Agree ako doon sa sinabi ni Sid, no? At doon din sa sinabi ni Bong, no? Agree ako doon sa mga sinabi niyo, mga kapatid, dahil unang-una talaga mahusay talaga sila magpilipit ng talata. At yung sinabi doon ni Ventilasyon na absent si Tomas, part na lang po yun ng pagkaipit niya, no, sa mga tanong ng debatista ng SDA. Hirap na hirap talaga doon si Ventilasyon. At ang pinakamalupit doon, no, mismo ang Bible, yung nakasulat mismo sa Biblia, ay sinabi niya na mali, no? Dahil bunga po yun ng pagkaipit, no? Pagkaipit niya. Para lamang malusutan niya yung mga tanong ng debatista ng SDA, kaya sinabi niya na nagkamali si Tomas o mali yung nakasulat sa Biblia na nagsasaad na Panginoon ko at Diyos ko. Pagdating sa verse 29, inaffirm naman po yon ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi po sinabi na mali ka Tomas, hindi po ako tunay na Diyos. Ano po? Maliwanag po sa mga banal na kasulatan, no, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ay nagliliwanag po yan na bakit, ang katanungan ko lamang po, bakit hindi po nila yan nakikita, no? Sa 1 Timothy 3:16, no, sa KJV, sa King James Version, napakaliwanag ang sinasabi. And without controversy, great is the mystery of godliness, no? God was manifest in the flesh. Sino po yung nahayag na yan? Sino yung Diyos na nahayag sa laman na yan? Malinaw po yan, no? Verbatim po mababasa yan. God was manifest in the flesh. Sino po itong God na ito, no, na nahayag sa laman? Yan ba ay yung Ama o ang ating Panginoong Hesukristo? Kayo na lang po, no? Kayo na lang ang mag-isip, no? Aralin niyo pa po talaga ang Bible para kayo ay maliwanagan. Huwag niyo po ipagkait, no, yung divinity ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat banal na kasulatan na po ang nagsasabi. Ang sabi pa nga po doon sa Juan 12:41, no? Kung babasahin po natin yon, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Malinaw po, no? Hindi naman po pwede din na magkamali ito si Juan. Lahat na lang ba kapag nagpahayag ang mga apostol patungkol sa divinity ng ating Panginoong Hesukristo ay mali dahil kontra sa ating doktrina? Thank you.
Ayan, ang last na si Kuya Mega. Ayun. Kahit anong gawing palusot ng mga ng mga naniniwalang Diyos si Kristo. Lumilitaw talaga dalawa Diyos nila eh. 'Di ba? Wala namang ganoon sa Biblia na dalawa ang Diyos. Ano magiging palusot nila? Yung Diyos 30? Hindi naman ang konteksto doon na pagka Diyos eh. 'Di ba? Ano maging palusot ng mga yan? Dalawa talaga eh. Pinalilitaw lang nila na mali talaga ang aral nila. Bakit? Itinuro na ni Kristo kung sino ang tunay na Diyos. Isa lang yun, mga brother. Sino yon? Yung Diyos sa langit at sa lupa. Sino yon? Isa lang yun. Sabi sa Deuteronomio, ang Ama, ang Diyos sa langit at sa lupa. Tapos nagkatawan tao. Sino yung nagkatawan taon Diyos? Yung Ama ba o may pinaghiwalay ba siya sa sarili niya tapos pababalikin niya sa kanya? Ganun ba yon? mga aral na hindi mo maintindihan kung anong fantasy yung pinagkukukuha niya. Di ba? Sino ba yung talagang tunay na Diyos na itinuro ni Kristo? Dalawang being yun eh, di ba? Tapos sasabihin nyo, isa lang ang Diyos nyo. Saan nyo pinagkukuha yung palusot na sila isa? Dalawa nga yung tinuturo nyong mga Diyos nyo. Tumama na lang kayo sa ROG at gawin yung Diyos yung sarili nyo. Di ba? Ang linaw naman ang sinabi ni Kristo na ayaw nyong pakinggan. Ang Diyos ni Kristo, yun yung tunay, yun ang Diyos ng mga Kristiyano. Kaya nga hindi nyo yung Diyos. Kasi nga yung Diyos nyo, ginawa nyo Diyos si Kristo. Di ba? Ano turo ni Apostol Pablo? Ang Ama, ang tunay na Diyos. Si Kristo, isang Panginoon na ginawa ng Diyos. Meron bang Diyos na ginagawa? Meron bang Diyos na sinusugo? Kung hindi ba naman meron kayong konting na gagawin yung dalawa ang Diyos? Pambihirang aral yan. Papalusot pa kayo na walang pagkakaungusan, Trinity. Walang pagkakaungusan, sabi nga ni Kristo, yung Amang lalong dakila. Diba? Palitan nyo na yung doktrina yung walang pagkakaungusan. Diba? Tuturo kayo na isa lang ang Diyos Tapos papalitawin yung dalawa. Diba? Nag-uusap meron ba nag-uusap na isa lang? Ang bihira nakaharap sa salamin. Nanalangin pa nga yung Kristo Ayan, tapos na ako. Okay, so